Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 476. Salungatan. Tiningnan ni Xiaoyan ang bilang na umabot sa pinakamataas na 348 sa kanyang berdeng fire crystal card sa loob ng malaking bulwagan. Siya ay hindi sinasadya na medyo wala sa isip, at napuno ng mga emosyon. Ngayong nagkaroon na sila ng ganitong ruta ng pagbebenta ng mga gamot na table task, ang bagay ng pagiging bigo at pagkabalisa sa fire energy ay maaaring ituring na malayo sa kanya. Sa sandaling ito, nakaupo rin sina Zon-er, Hu Jia, at Wu Hao sa malaking bulwagan. Pagkatapos ng 2 araw ng pagbebenta ng mga gamot na table task, ang kanilang mga gamot na table task ay nakakuha din ng ilang reputasyon. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Pansgate ay maaaring ituring na unti-unti nang naaayon. Sa makatuwid, hindi nila kailangang personal na ipakita ang kanilang mga mukha sa panahon ng pagbebenta. Sa halip, nag-anunsyo lang sila ng isang partikular na lugar ng pagbebenta at hayaan ang mga miyembro ng Pansgate na maghintay doon. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay na mangolekta ng fire energy sa dulo. Nang makita ang emosyonal na ugali ni Xiaoyan, mahinang tumawa si Zon-er. Kahit na ang pagbebenta ng mga gamot na table task ay talagang napakalaki ng kita, kung wala tayong bilis at tagumpay ni Senior Brother Xiaoyan sa pagpino ng mga gamot na table task, hindi rin natin makakamit ang ating kasalukuyang tagumpay. Narinig ko na kahit na ang pagpipino ng mga pildore sa buong medicine gang, ang kanilang mga resulta pagkatapos ng isang araw ay mas maganda lang ng kaunti kaysa sa resulta ng Senior Brother Xiaoyan. Huwag muna nating pag-usapan ang mga materyal na mapagkukunan. Ang mga pagsisikap lamang ng mga taong iyon ay nakakonsumo ng maraming mapagkukunan ng tao. Napangiti si Xiaoyan. Umasa lang siya sa epekto ng Heavenly Flame at sa tulong ni Yao Lao sa tabi. Bumangon siya at iniunat ang kanyang tamad na baywang at nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabagot. Walang humpay siyang nagpino ng mga gamot na table task nitong ilang araw. Ngayon, sapat na ang reserbang gamot sa Pansgate para maibenta nila sa loob ng 1 linggo. Sa makatuwid, ang kasalukuyang kanya ay nagkaroon ng mas maraming oras ng pahinga. Dahil dito, medyo hindi komportable si Xiaoyan, na sanay sa pagsasanay. Gayunpaman, siya ay nakalusot lamang sa 8-star hindi pa matagal na ang nakalipas. Kung siya ay magsagawa ng isang pag-iisa muli, ito ay maaaring overkill at magbunga ng hindi magandang resulta. Hindi ba bumalik ang mga taong ipinadala namin para bumili ng mga sangkap na panggamot ngayon? Naglagay si Xiaoyan ng cake sa kanyang bibig habang nagtanong siya sa malabong boses. Ang pagpino nitong ilang araw ay naubos din ang karamihan sa mga sangkap na panggamot na binili nila kanina. Dapat bumalik sila kaagad. Bahagyang tumango si Zon-er. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay tumunog lamang nang ang isang nagmamadaling katok ay tumunog sa labas. Agad namang pumasok ang 2 figure ng tao. Ano yon? Atay. Nagtatakang tanong ni Xiaoyan nang makita niya si Atay at ang iba pa na humihingal. Chief, may nangyari. Huminga ng malalim si Atay. Matapos niyang pakalmayan ang kanyang nahihirapang paghinga, sa wakas ay nagsalita siya ng may malungkot na ekspresyon. Anong nangyari? Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Nilunok niya ang pagkain sa kanyang bibig at unti-unting nanlamig din ang kanyang boses. Ang mga taong bumili ng mga sangkap na panggamot ngayon ay bumalik na walang dala. Galit na sabi ni Atay. Tulad ng inaasahan. Mukhang gumawa ng aksyon ang medicine gang. Gayunpaman, ang bilis ng kanilang pagganti ay napakabilis na lumampas ito sa aking inaasahan. Tinaas ni Zon-er ang kanyang mga kilay at malamig na nagsalita. Naningkit ang mga mata ni Xiaoyan. Ilang malamig na kislap ang bumungad sa kanila. Bukod dito, ang mga kapatid na ipinadala natin upang magbenta ng mga tabletang panggamot ay hinarang din ng ibang mga tao. May mga kapatid pang ang galit na gustong lumaban, ngunit binugbog ng kabilang partido hanggang sa sila ay masugatan. Ngayon, malamang na nawasak na ang mga pinagbentahan. Nagngangalit si Atay habang pinag-uusapan ang huling bagay na naging sanhi ng matinding galit niya. Ano? Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, agad na nagalit ang mga ekspresyon ng 4 na tao sa silid.
Hinampas ni Xiaoyan ang mesa at tumayo. Napakadilim at malamig ang kanyang ekspresyon na para bang pasimulan ng isang malakas na bagyo. Ang medicine gang na ito ay nangangahas talagang maging mayabang. Talaga bang iniisip nila na ang ating Pansgate ay nakakatuwang eyebully? Ang magandang mukha ni Hujia ay madilim at solemn na habang siya ay umuungal ng galit. Hindi sila mga tao mula sa medicine gang. Umiling si Atay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ayon sa ulat ng aming mga kapatid, ang mga taong iyon na dumating upang lumikha ng gulo ay mukhang mga taong iyon mula sa White Gang. White Gang. Sa una ay nagulat si Xiaoyan. Agad na bumalatay sa kanyang mukha ang lamig. Mariing sinabi ni Xiaoyan. Yung mga bastos. Tiyak na ayaw nilang tumigil. Chief, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi natin matiis ang bagay na ito. Madilim at solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan. Naramdaman niya ang maraming nagninangas na mga tingin na nakatingin sa kanya sa loob ng malaking bulwagan. Pagkaraan ng ilang sandali, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabi sa isang madilim at malamig na boses. Atay, pumunta ka at tipunin ang lahat. Sumunod ka sa akin upang hanapin ang White Gang. Dahil gusto nilang tapakan ang ulo ng ating Pansgate, dapat pilitin ko rin silang bugbugin. Sige, Chief, tapusin na natin sila. Nang marinig na hindi na muling natakot si Xiaoyan, isang alon ng mainit na dugo at pamumula ang dumampi sa mukha ni Atay. Malakas siyang tumango bago lumabas ng Pavilion House. Pagkatapos nito, narinig ng lahat ang kanyang malakas na sigaw. Senior Brother Xiaoyan, balak mo bang makipag-away sa White Gang ngayon? Nag-isip sandali si Zon'er bago nagtanong. Mag-away lang tayo. Sa panahong ito, ang Pansgate ay nakatanggap ng maraming pambubuli mula sa White Gang. Kung patuloy nating ipagwawalang bahala, hindi lamang ito magtataas ng kanilang prestihiyo kundi magdudulot din ng pagturo at paghatol sa mga ulo ng Pansgate bilang mahina. Isang kabangisan ang bumungad sa mukha ni Wu Hao habang siya ay malamig na tumawa. Tama si Wu Hao. Kahit na hindi natin sila matalo, ipapaalam din natin sa kanila na ang ating Pansgate ay hindi dapat gawing basta-basta. Galit na nanlilisik ang mga mata ni Hujia habang sumisigaw. Ang kanyang karakter ay orihinal na isang taong natatakot sa wala. Sa panahong ito, marami siyang pinigilan dahil kakapasok lang niya sa Inner Academy. Gayunpaman, hindi niya maaaring payagan ang White Gang na pukawin at insultuhan sila ng paulit-ulit sa ganitong paraan. Ang White Gang ay samobra na sa pagkakataong ito. Kung mananatili pa rin tayong tahimik at walang gagawin, malamang na madismaya ang mga nasugatang kapatid na iyon. May galit na berdeng kulay ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tumango siya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya kay Zon'er at sinabing, Zon'er, ang mungkahi mong bumuo o kumuha ng grupo para mag-ani ng gamot na iminungkahi mo noong huling pagkakataon ay maaaring kailan ganing isulong. Sa lakas ng pananalapi ng Medicine Gang, wala tayong lakas na gumanti kung gusto nilang hadlangan ang landas natin sa pagkuha ng mga sangkap na panggamot. Kaya, tayo lang ang makakaasa. Oo, bahagyang tumango si Zon'er at sinabing, sisimulan ko na ang paghahanda para dito bukas. Tumango si Xiaoyan. Madilim at malamig ang kanyang ekspresyon habang sinabing, sa ngayon, ibababa ng lahat ang lahat ng kanilang ginagawa at susundan ako sa White Gang. Ipapaalam natin sa mga bastos na iyon sa White Gang na kung gusto nilang tapakan ang Pansgate, na puno ng mga tinek, isang panaginip kung hindi nag-iiwan ng mga bahid ng dugo ang kanilang mga paa. Oo. Ang mga dumadaan na dumaraan sa maluwang na malaking kalsada na may linya ng mga puno ay nakatingin sa malaking grupo ng mga tao na may umuusok na mga aura na nakamamatay. Hindi nila sinasadyang itinigil ang kanilang mga yapak na may mga mukha na puno ng nakatulala na tingin. Karamihan sa malaking grupong ito ng mga tao ay may hawak na nagniningning na sandata sa kanilang mga kamay. Ang mabangis na tingin sa kanilang mga mukha ay naging sanhi ng panlalamig ng mga tao sa gilid. Pagkatapos lamang nilang mapanood ang malaking grupo ng mga tao na mawala sa gilid ng kanilang paningin ay naglabas ng mga alon ng pribadong bulong ang kalsada, na nabigla hanggang sa tuluyang tumahimik. Ano ang pinaplano ng mga taong ito? Ang kanilang ugali ay parang may matinding puot. May balak ba silang tadteren?
Sa hitsura ng badge sa kanilang dibdib, mukhang miyembro sila ng Pansgate, di ba? Ang Pansgate na kamakailan lang ay nagsimulang magbenta ng mga medicinal pill. Huwag mong sabihin sa akin na ang nakaitim na binata na nangunguna sa kanila ay si Xiaoyan, na napapabalitang nagpino ng mga gamot na iyon. Nabalitaan ko na ang mga miyembro ng White Gang ay gumawa ng gulo sa Pansgate na mga nagtitinda. Sa hitsura nito, ang Pansgate dapat ay susugod patungo sa White Gang, di ba? Hihihi. Sa pagkakataong ito, napakasayang panoorin. Ang kalmadong Inner Academy ay naging medyo maingay dahil sa Pansgate, na biglang naging uhaw sa dugo. Maraming mga mag-aaral ang nagpatibay ng intensyon na tingnan ang saya habang ang bawat isa sa kanila ay tumatakbo sa paligid at sinabi sa isa't isa. Sa isang maikling sandali, naakit nito ang karamihan sa mga usisero na tao habang sila ay nagdudugtong sa kinaroroonan ng White Gang. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng malakihang labanan ng dakilang paksayon ay napakabihirang sa kabila ng napakaraming labanan sa Inner Academy. Masamang balita, Chief. Biglang itinulak ang pinto sa isang silid na walang humpay sa pagtawa. Isang figure ng tao ang sumugod na medyo nagmamadali habang sumisigaw siya ng malakas. Ano ba ang dahilan kung bakit ka natataranta? Bahagyang nakasimangot si Bai Cheng, na nasa upuan ng pinuno, habang hindi masayang nagsasalita. Kahapon, ang Medicine Gang ay nag-alok ng presyo na naging dahilan ng kanyang labis na pagkaakit para lamang sa kanyang paggugulo sa Pansgate. Talagang hindi niya gusto ang Pansgate. Paanong hindi siya matutuwa ngayong may isang tao na handang magbayad ng mabigat na halaga para makapag-strike sila? Kaya naman, nangako siyang gagawin ito sa sandaling ibuka ng kabilang partido ang bibig nito. Hanggat nakuha nila ang suporta ng fire energy ng Medicine Gang, mapapalitan ito ni Bai Cheng sa scroll ng isang makapangyarihang Dao Technique mula sa Dao Technique Hall. Sa oras na iyon, ang kanyang posisyon sa strong rank ay malamang na maaaring umakyat ng kaunti. Ang pagkakaroon ng kanyang pag-iisip ay nag-ambala sa pamamagitan ng pagsigaw ng isang tao sa sandaling ito ay natural na naging dahilan upang hindi siya magkaroon ng magandang ekspresyon. Pinangunahan ni Xiaoyan ang mga miyembro ng Pansgate na lumalapit sa amin, ang White Gang. Bahagyang nagulat si Bai Cheng nang marinig niya ito. Pero ilang sandali pa, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya pagkatapos niyang gumaling. Bigla siyang tumayo at malamig na tumawa. Talagang hindi inaasahan na ang brat na ito ay may napakamadugong ugali. Pero, para siyang itlog ng manok na nabangga sa bato. Simple lang ang hinihingi niya. Ang Pansgate, na walang kahit isang Dowling, ay gustong makipag-away sa atin, ang White Gang. Chief, sa huling pagkakataon ay dahil sa akin ang dahilan kung bakit hindi tayo pinayagang hawakan sila sa loob ng kalahating taon. Ngayong sila na mismo ang dumating at hinanap tayo, natural na walang silbi ang taya na ito. Pulang-pula ang mukha ni Fuao nang tumayo siya at tumawa ng malakas. Walang pakialam na sinulyapan ni Bai Cheng ang labis na masaya na si Fuao bago siya malamig na tumawa. Hindi ka rin dapat maging masyadong pabaya. Nabalitaan na ang Fire Lotus Dao Technique ng taong iyon ay isang bagay na kahit si Lena ay hindi mapapantayan. Natatakot ako na kahit sa isang laban, hindi mo siya matatalo. Bahagyang namula ang mukha ni Fuao nang marinig niya ang mga salita ni Bai Cheng. Nanatiling matigas ang kanyang bibig habang nagsasalita. Maaaring malakas ang ganoong uri ng Dao Technique, ngunit mukhang sa kanyang lakas, ang paggamit nito minsan sa isang araw ay marahil ang kanyang limitasyon. Hanggat kaya kong tiisin ang isang alon, hindi ba siya magiging parang kumpol ng malambot na luad na walang anumang pagtutol, na nagpapahintulot sa akin na hubugin ang gusto ko? Ano ang silbi ng pagsasabi nito ngayon? Ipunan kaagad ang ating mga tao. Dahil dumating na ang Pansgate at naghanap ng kaguluhan ng may kagalakan, ang ating White Gang ay hindi maaaring magpakita ng kahit katiting na tanda ng pagiging mahiyain. Kung hindi, paano tayo mabubuhay sa Inner Academy? Saway ni Bai Cheng ng isang beses bago siya nagpakawala ng malakas na sigaw. Oo. Agad na tumugon ang lahat sa silid ng sabay-sabay nang marinig ang utos ni Bai Cheng. Agad silang lumabas ng kwarto. Nagsimula silang sumigaw ng malakas upang tipunin ang mga miyembro ng gang.
Isang malamig na aura ang bumalot sa mukha ni Bai Cheng nang marinig niya ang magulong ingay sa labas. Sabi niya na may malamig na ngiti. Dahil ikaw mismo ang naghanap sa amin, hindi mo ako dapat sisihin. Sa pagkakataong ito, kung hindi ko gagawing masira ang iyong reputasyon sa Inner Academy, ipapahiya ko ang aking rangkang sa Strong Rangkang. Isang grupo ng mga baguhan na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Sa sandaling sinabi niya ito, sinipilyo ni Bai Shan ang kanyang manggas. Baka sa mukha niya ang malamig na pangungutya habang papalabas siya ng kwarto. Battle Through the Heavens. Kabanata 477. Hansian ng Medicine Gang. Hindi kalayuan sa pasukan ng White Gang ay isang maluwag na bukas na lugar. Sa sandaling ito, ang bukas na espasyo na ito na walang laman sa loob ng mahabang panahon ay napapaligiran ng maraming tao na nagmumula sa bawat direksyon hanggang sa ito ay mataong. Maraming mga titig na naglalaman ng iba't ibang emosyon ang ibinubuga mula sa karamihan. Nagkaroon din ng maraming pribadong bulong na nakatingin sa mga tao mula sa dalawang grupo na magkaharap. Ang isa sa dalawang grupo na naruroon sa bukas na lupa ay may mas maraming tao kaysa sa isa. Mayroong hindi bababa sa 40 hanggang 50 tao na magkakasama. Ang kahangahangang presensya na ito nang hindi binanggit ang anumang iba pang bagay ay sapat na upang hayaan ang iba na magulat. Sa kabilang banda, kakaunti ang mga tao. Mula sa isang magaspang na bilang, mayroon silang halos 30 tao. Gayunpaman, hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng aura o kanilang ekspresyon. Ang 30 taong ito ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkatakot dahil lamang sa kabilang panig ay may mas maraming tao. Sa halip, ang bawat isa sa kanila ay mas mayabang kaysa sa isa. Ang intensyon na pukawin sa kanilang mga mata ay napakayaman. Xiaoyan, iniisip mo bang bigyan ng suntok ang White Gang sa pamamagitan ng pangunguna sa napakaraming tao ngayon? Niyakap ni Bai Cheng ang kanyang mga braso at tumawa ng mapanuksong si Xiaoyan mula sa pwesto ng pinuno sa harap ng White Gang. Sa likuran niya ay nakatayo sina Bai Shan, Fu Ao, at ang dalawa pa. Sa hitsura ng aura ng dalawa pang tao, tila lahat sila ay mga elite na dawling na may katulad na lakas bilang Fu Ao. Bai Cheng, hindi ka kailanman na-provoke ng aming Pansgate, pero pinigilan mo ang aming Pansgate sa pagbebenta ng medicinal pills. Hindi ba ito masyadong lumalayo? Medyo madilim ang mukha ni Xiaoyan, ang lamig ng boses niya ay isang bagay na madaling makilala ng sinuman. Ang Inner Academy ay hindi kailanman naghihigpit sa pakikipaglaban. Ang mga ganitong uri ng maliliit na kaguluhan ay nangyayari araw-araw. Ano ang dapat ipaggulo? Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin ang iyong sarili dahil sa kawalan ng lakas. Inilibot ni Bai Cheng ang kanyang mga mata at nagsalita ng walang pakialam. Mula sa hitsura ng sitwasyong ito, ang White Gang ay nagnanais na manguna sa pagsira sa kasunduan noon. Gumawa ka talaga ng masamang pag-iisip. Naisip ko na kahit na sa iyong kaayla-hilakbot na ugali, magagawa mong tuparin ang iyong mga pangako. Sa hitsura nito ngayon, talagang lahat kayo ay isang third-rate gang na walang anumang integridad, kredibilidad, o mukha. Inilahad ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at mahinang tumawa. Napuno ng pangungutya ang kanyang tawa na naririnig ng mga tao sa paligid. Agad na bumungad sa akin ang tawanan ng mga tao sa paligid. Pagkatapos ng lahat, napakaraming estudyante sa Inner Academy ang nakarinig ng pangakong ibinigay ni Fu Ao kay Xiaoyan noon. Lalong naging pangit ang mukha ni Bai Cheng matapos marinig ang tawa mula sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay madilim at malamig habang nakatingin kay Xiaoyan at sinabing, mukhang bukod sa pagiging kapansin-pansin sa pag-asa sa mga babae, ang bibig mo ay magaling magsalita. Noon, ang kasunduan ay talagang nagsasaad na hindi tayo basta-basta makakahanap ng problema sa Pansgate. Gayunpaman, hindi kasama rito ang paghiling ng ibang tao na turuan ka, itong grupo ng mga mayayabang na bagong estudyante, ng leksyon. Ang hinihiling ng iba. Sino ang nagbibigay sa iyo ng kahilingan? Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan habang malamig siyang tumawa. Wala akong masabi. Malamig pa ring tumawa si Bai Cheng. Bahagyang inikat niya ang kanyang leeg habang ang kanyang mga mata ay nagkikimkim ng malisyosong pag-iisip habang nakatingin sa grupo ni Xiaoyan.
Mariin niyang sinabi. Dahil nakapunta na kayong lahat dito ngayon, sa tingin ko ay wala nang silbi ang kasunduan. Dahil iyon ang kaso, huwag mong sisihin ang White Gang ko sa paggamit ng mas malaking lakas nito para ay bully ang mahihina. Bakit hindi ka pumunta at subukan? Ang mga mata ni Xiaoyan ay kasing madilim at malamig na parang ahas. Bahagya niyang iginalaw ang kanyang kanang kamay at isang napakalaking heavy Zuan ruler ang kumislap at lumitaw. Ngayon, nakapagdesisyon na siya. Kung talagang umabot sa ganoong yugto, tatalunan niya ang bastos na ito hanggang sa masugatan siya ng malubha kahit na kailangan niyang ipakita ang flame-splitting tsunami. Oh! Gaano kasigla? Gayunpaman, nang unti-unting lumakas ang galit sa puso ni Xiaoyan, isang pamilyar na mapanoksong boses ang biglang lumabas mula sa karamihan ng tao. Kaagad, isang kulay abong figure ang kumislap at lumitaw na parang multo bago tuluyang lumitaw sa harap ng grupo ni Xiaoyan. Lin Yan. Nagulat si Xiaoyan nang makita niya ang taong dumating. Bahagya siyang kumunot ang noo. Bakit ka naparito? Ang ganoong buhay na bagay ay karaniwang kumalat sa buong Inner Academy. Natural na kailangan kong pumunta at tingnan. Nagkibit balikat si Lin Yan kay Xiaoyan habang nakangiti at sumagot. Katatapos lang niyang sumunod sa procedure para mapaalis ang fire poison ngayon nang marinig niya ang mga chismis. Bukod dito, palagi niyang sinasabing may utang na loob siya kay Xiaoyan. Kaya naman, pagkatapos niyang mag-alinlangan sandali, nagmamadali siyang pumunta sa White Gang. Ang hitsura ni Lin Yan ay natural na nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Sa kanyang katayuan sa loob ng Inner Academy, halos walang sino man ang hindi nakakakilala sa kanya. Bukod dito, sa hitsura ng sitwasyong ito, mukhang pamilyar siya kay Xiaoyan. Sa isang iglap, ang mga pribadong pag-uusap ay nagsimulang kumalat ng hindi sinasadya. Ang mga titig na iyon na orihinal na puno ng awa patungo sa Pans Gate ay naging mas malabo. Sa tulong ni Lin Yan, malamang na ang White Gang ay hindi magkakaroon ng ganoong katapangan. Kung tutuusin, ang pangalan ni Crazy Axe Lin Yan ay hindi isang taong may kukumpara ni Bai Cheng. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Bai Cheng nang makita niya si Lin Yan, na biglang sumulpot. Lalo na itong nangyari pagkatapos niyang makita siyang ngumiti habang nakikipag-usap kay Xiaoyan. Ang ekspresyon ni Bai Cheng ay naging sobrang pangit pagkatapos noon. Si Lin Yan ay isang nangungunang eksperto na nirerango sa ika-10 sa strong rankang. Ang kanyang lakas ay natural na higit na lumampas kay Bai Cheng, na may rango na 30+. Lin Yan, ito ay isang pribadong bagay sa pagitan ng aking White Gang at Pans Gate. Ikaw. Maaaring pangit ang ekspresyon ni Bai Cheng, ngunit ayaw niyang umatras ng ganito. Agad siyang humakbang pasulong, itinaas ang kanyang mga kamay kay Lin Yan at nagsalita sa malalim na boses. Hindi na kailangan ng anumang kalokohan. May utang ako kay Xiaoyan. Natural, kailangan ko silang tulungan. Kung gusto mo silang hawakan, maaari mo lang tanungin ang distant fire axe na nasa kamay ko. Kinulat ni Lin Yan ang kanyang mga labi at hindi nagsalita ng anumang magalang na salita. Pinisil niya ang kanyang kamay at lumitaw sa kanyang kamay ang isang pulang kulay na higanteng palakol na 5 talampakan ang haba. Habang ang higanteng palakol ay random na iwinagayway, ang matalim na talam ng palakol ay bumukas sa hangin, na nag-iiwan ng isang malabong pulang kinang. Ikaw. Palibhasay na harang sa mga salita ni Lin Yan, si Bai Cheng ay panandaliang napuruhan. Gustong magalit ang kanyang puso, ngunit nang maisip niya ang lakas ni Lin Yan, nalulunok na lamang niya ang mga salitang umabot sa kanyang lalamunan. Nabaling lang ang tingin niya kay Xiaoyan at nagsalita ng may galit na galit. Xiaoyan, kailan ka ba hindi makakaasa sa iba? Ang huling pagkakataon ay si Han Yu. Sa pagkakataong ito ay si Lin Yan. Sino ang iimbitahan mo sa susunod? Gusto mo pa ba ang mukha mo? Gaano katagal na ba simula noong pumasok ka sa Inner Academy? Gaano katagal na mula noong pumasok ang grupo ni Xiaoyan sa Inner Academy? Kumilos ka na parang napakalakas at mayabang sa harap ng Pans Gate, nakakatatag lang. Kung may kakayahan ka, maaari kang pumunta ngayon at makipaglaban sa Wolf Teeth ni Lin Shuya. Kung maglakas loob kang pumunta, hindi rin kita pipigilan na alisin ang Pans Gate sa alinmang paraan na gusto mo.
Kung wala kang lakas ng loob, maaari kang mawala. Dito ka pa nagdedebate. Sinusubukan mo bang hikayatin si Xiaoyan na lumaban ng one-on-one laban sa iyo? Kung pareho kayong nanatili sa Inner Academy sa parehong panahon, hindi ako gagawa ng gulo para sa inyo dito. Lumubog ang ekspresyon ni Lin Yan habang pinapagalitan niya si Bai Cheng sa medyo sarkastikong paraan hanggang sa naging berde ang ekspresyon ng huli. Ang mga nagmamasid sa paligid ng bukas na lupa ay nabulunan din ng mga salitang ito. Sa kanilang mga puso, tahimik nilang sinabi na ang taong ito ay karapat-dapat na maging pinakabaliw na tao sa buong Inner Academy. Nang magsalita siya, talagang hindi niya binigyan ng mukha ang sinuman. Hinihiling kay Bai Cheng na pumunta at humanap ng problema kay Lin Shuya. Malamang na mas gugustuhin ni Bai Cheng ang kanyang sarili ng isang mahigpit na sampal kaysa sa maging hanggal na gawin ang ganoong bagay. Si Xiaoyan ay hindi nagawang tumawa o umiyak dahil siya ay protektado ni Lin Yan. Ang mga salita ng taong ito ay medyo mabisyo. Gayunpaman, nakadama siya ng ganoong kaganhawahan matapos marinig ang mga ito. Oo, talagang ang crazy axe Lin Yan na ito. Ang larangang ito ng pag-aalipusta ng mga tao at paghahanap ng gulo ay talagang isang bagay na walang makakapantay sa Inner Academy. Isang medyo malamig na nakakatuwang tawa ang biglang napalabas. Ibinaling ng lahat ang kanilang mga tingin upang makita na ang isang walang laman na landas ay nabuo mula sa paghihiwalay ng mga tao. Ang isang malaking grupo ng mga tao na nakasuot ng alchemist robe ay nagyabang sa bukas na lupa. Sa harapan ng grupong ito ng mga tao ay isang lalaki na may mga panunuyan na nakasabit sa gilid ng kanyang bibig. Ang kaninang malamig na tawa ang dapat niyang ilabas. Ha? Hindi ba ito ang medicine gang? Bakit nasali din sila? Ang namumuno ba sa kanila ang hepe ng medicine gang, si Han Xian? Talagang hindi inaasahan na lumitaw din siya. Mula sa tono ni Han Xian, lumilitaw na narito siya para tumulong sa lakas ng White Gang. Ngayon, may magandang palabas na makikita kay Lin Yan habang ang White Gang ay may Han Xian. Ang luntiang mukha ni Bai Cheng ay agad na nagpakita ng kagalakan nang makita ang grupong ito ng mga alchemist na lumakad sa bukas na lupa. Ang Medicine Gang ay nagtataglay ng medyo mataas na posisyon sa Inner Academy. Kadalasan mayroong maraming mga eksperto sa strong ranking na may ilang relasyon sa kanila. Kaya naman, kung ang isa ay tatalakayin ng mga paksayon na hindi dapat ipagwalang bahala, ito ay walang alinlangan na medicine gang bukod pa sa ilang paksayon na itinatag ng mga abnormal na malalakas na tao sa mga nangungunang pwesto ng strong rankang. Hihihi. Ikaw pala, ang nagbebenta ng pekeng gamot. Ang hitsura ni Han Xian ay naging dahilan din ng bahagyang pagkunot ng noo ni Lin Yan. Gayunpaman, ang isang katulad na tinig na puno ng pangungutya ay lumabas kaagad pagkatapos. Hindi masyadong nag-aalala si Han Xian sa pangungutya ni Lin Yan. Tumalon ang kanyang tingin sa huli bago bumangga sa likod ni Xiaoyan. Nag-interact ang apat na mata at ilang sparks ang na-shoot out. Hihihi. Ang taong ito ay dapat ang pinuno ng Pan's Gate, ang Xiaoyan na nagpino ng 3 uri ng medicinal pills, tama ba? Talagang hindi inaasahan na isa ka ring alchemist. Pagkatapos nilang magtinginan saglit, lumabas ang tawa sa bibig ni Han Xian. Tinitigan ni Xiaoyan ang Han Xian na nasa harapan niya nang walang pakialam. Nilaybot ng kanyang tingin ang apat na kulay pilak na alon sa dibdib ng huli. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Talagang hindi inaasahan na ang taong ito ay talagang isang Tier 4 alchemist. Matapos lumipas ang sorpresa, sumilay ang isang malamig na ngiti. Senior Han Xian. Sa tingin ko ang taong kumuha ng White Gang para maghanap ng gulo sa aming Pan's Gate ay dapat Medicine Gang, tama ba? Dahil sa sinabi ni Xiaoyan, bahagyang tumaas ang kilay ni Han Xian. Hindi umamin ang huli, bagkus ay sinabi lamang ito sa mabagal at maayos na paraan. Bakit hindi iniisip ng Pan's Gate kung anong mga bawal na aksyon ang ginawa nila na nagresulta sa pagkakaroon ng ganoong katapusan? Dahil lahat kayo ay mga bagong estudyante, dapat ay masunurin kayo sa batas noong unang taon ninyo. Kung ang gana mo ay sobra-sobra, kakain ka lang hanggang kamatayan. Senior, salamat sa iyong paalala. Gayunpaman, kumain man ako hanggang sa aking kamatayan o tumaba ako dahil dito,
malalaman lamang ng isa kapag ginawa ito ng isa. Malamig na tumawa si Xiaoyan sa harap ng maliit na nakatagong banta at babala ni Han Xian. Sa kasamaang palad, wala kang pagkakataong kumain hanggang sa lumaki ka. Sapat na ang white gang para mawala ang reputasyon ng Pansgate, pero gusto mo pa rin kumain hanggang sa lumaki ka. Tumawa ng mahina si Han Xian. Han Xian, pagkatapos marinig ang kahulugan sa likod ng iyong mga salita, ikaw ba talaga ang nakakuha ng white gang para salakayin ang Pangate? Kumunat ang noo ni Lin Yan at nagtanong sa gilid. Lin Yan, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam sa mga gawain ng iba. Bagamat ikaw ay nasa ikasampung ranggo sa strong rankang, dapat mong malinaw na malaman na ang ikasampu ay hindi ang una. Nandyan pa rin ang siyam na tao sa harap mo na mas malakas. Kung gusto mo talagang pilitin na manindigan para sa iba, pwede ko lang imbitahan ang mga taong nasa harap mo na pumunta at tapusin ka. Kahit mahal ang presyo, kayang-kaya pa rin ng aming medicine gang. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Han Xian habang siya ay malamig na sumisigaw. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Lin Yan ay naging madilim at solemne sa isang iglap. Ibinuka pa lang niya ang kanyang bibig para magmura nang pigilan siya ni Xiaoyan. Senior Brother Lin Yan, ipaubaya mo sa akin ang mga bagay na ito. Ngumiti si Xiaoyan kay Lin Yan. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong sa harap ng mga tingin ng lahat at diretsyong tumingin kay Han Xian. Sinabi niya sa mahinang boses. Alam kong natatakot ka na maputol ko ang iyong mapagkakakitang pinagmumulan ng kita. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa pagsupil na ito sa iyo, ito ay magkakaroon lamang ng pansamantalang epekto. Hanggat ako, si Xiaoyan, ay nasa aking mga kamay at paa, ako ay makakapagpatuloy sa pagdalisay. Bukod dito, natural na magkakaroon ng mga taong makikilala ang kalamangan ng medicinal pill na mayroon ang Pansgate sa medicine gang. Sa panahong iyon, ang mga hakbang na ito ng medicine gang ay wala pa ring silbi. Ganun ba? Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Han Xian. Lalong nanlamig ang kanyang mga mata. Gayunpaman, posible rin na ganap na isuko ito ng aming Pansgate at hindi makisali sa pagbebenta ng mga gamot na table task. Iyon ay basta sumasang-ayon ka sa isang mungkahi ko. Isang malamig na ngiti ang biglang sumilay sa mukha ni Xiaoyan habang nakatingin siya kay Han Xian sa kabilang panig. Battle Through the Heavens. Kabanata 478. Makipagkompetensya. Mungkahi. Anong mungkahi? Medyo nagulat si Han Xian nang marinig ang mga salitang ito ni Xiaoyan. Lumilitaw na ito ay lubos na lampas sa inaasahan ng una. Matagal bago siya nagtanong sa medyo maingat na paraan. Dahil lahat tayo ay mga alchemist, hindi talaga akma sa ating katayuan ang makipaglaban tayo ng hayagan gamit ang mga tunay na sandata tulad ng mga ordinaryong tao. Kaya naman, kung may kakayahan si Senior Han Xian, magagamit natin ang paraan ng alchemist sa paggawa ng mga bagay-bagay at magkaroon ng showdown. Kung matalo ako ang Pansgate ay hindi man lang bahagyang kasali sa pagbebenta ng mga gamot na table task. Gayunpaman, pakiusap, paano kung ikaw ang matalo? Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang manggas, tumingin ng diretso kay Han Xian at malinaw na tumawa, gusto mong makipagkompetensya sa akin sa mga tuntunin ng pagpino ng mga table task. Muling nagulat si Han Xian nang hindi niya sinasadyang manunuya. Ang kanyang pill refining skills ay maaaring ituring na isa sa mga nangungunang hindi lamang sa loob ng buong Inner Academy, kundi maging sa loob ng buong Alchemist Department. Ang ranggo ng isang Tier 4 na alchemist ay sapat na para tingnan niya ang mga alchemist na kapareho ng edad niya. Siyempre, kung gustong gamitin ni Senior Han Xian ang Dao Qi para makipagkompetensya, hindi ko rin tatanggihan. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay tumaas sa isang malamig na ngiti habang nagsasalita siya. Bagamat ang lakas ni Han Xian ay nasa klase ng Daoling, siya ay higit na nakapaligid kay Lena sa hitsura ng kanyang Qi. Kung talagang lalaban sila, kung gumamit si Xiaoyan ng maliit na sukat na Angry Buddha Lotus Flame, na ikinagulat ni Lena sa pagkawala ng kanyang fighting spirit, malamang na hindi mas mahusay ang Han Xian na ito. Narinig din ni Han Xian ang mga alingaw-ngaw ng nakakagulat na lakas ng pakikipaglaban ni Xiaoyan. Sa makatuwid, natural na hindi siya papayag na gamitin ang Dao Qi para makipaglaban kay Xiaoyan.
Hindi siya natatakot kung sila ay makipagkompetensya sa mga kasanayan sa pagpino ng tableta. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-ingat dahil ang mungkahing ito ay unang sinabi mula sa bibig ni Xiaoyan. Sa ilang sandali, hindi talaga siya sigurado kung paano sisigot. Ang Energy Recovery Pill, Body Recovery Pill, at Quiet Eyes Pill ay maaaring may magandang epekto sa panggamot. Gayunpaman, ang kanyang mga diskarte ay mukhang medyo magaspang. Kung ang formula ng gamot para sa tatlong gamot na ito ay ibibigay sa akin, ang panggamot na Pildores na dadayuan ko ay malamang na mas mahusay ang kalidad kumpara sa kanya. Isang kaisipan ang mabilis na umikot sa puso ni Han Xian. Gayunpaman, nakalimutan niya na si Xiaoyan ang nagpino ng napakaraming medicinal pill ng mag-isa. Hindi alintana kung gaano kaganda ang mga diskarte sa pagpino, lahat sila ay magiging mas magaspang. Bakit? Wala ka bang lakas ng loob na tanggapin, Senior Han Xian? Hihihi. Kung magkakalat ang salita, natatakot ako na hindi ito makakabuti para sa reputasyon ng iyong medicine gang. Hindi napigilan ni Xiaoyan na tumawa ng malamig at manunuyan nang makita niyang nagbago ang ekspresyon ni Han Xian habang nag-aalangan. Hindi mo ako kailangang udyukan. Ito ay walang silbi. Malamig na sinulyapan ni Han Xian si Xiaoyan. Hindi siya tanga at nakikita niya ang intensyon ni Xiaoyan sa isang sulyap. Mabuti kung gusto mong makipagkompetensya sa mga kasanayan sa pagpino ng tableta sa akin. Gayunpaman, ang mga pusta ay masyadong maliit. Pagkatapos ng ilang pag-iisip na parang kidlat, biglang nagsalita si Han Xian. Paano ito? Kung matatalo ka sa kompetisyon, hindi lang ang Pansgate ay hindi pinapayagang magbenta ng mga medicinal pill, ngunit kailangan mo ring ibigay ang medicinal formula para sa Energy Recovery Pill, Body Recovery Pill, at Quiet Eyes. Kung matatalo ako, hindi ko lang haharanggan ang iyong mga benta, ngunit ibibigay ko rin ang 5 exchange site na may pinakamataas na trapiko ng tao sa loob ng Inner Academy sa iyong Pansgate. Ang aming medicine gang ay gumugol ng halos 800 araw ng fire energy sa kabuuan upang mabili ang 5 site na ito mula sa Inner Academy. Talagang hindi inaasahan na si Senior Han Xian ay nahilig sa medicinal formula sa aking mga kamay. Ang galing ng mga kalkulasyon. Tumawa si Xiaoyan. Maglakas loob ka ba, o hindi ka maglakas loob? Hindi nagalit si Han Xian sa kabila ng nalantad ang kanyang mga iniisip. Pasimpleng sigaw niya sabay tawa ng malamig. Sige, dahil si Senior Han Xian ay may matinding kalooban, ako, si Xiaoyan ay malamang na magdadala ng pangalan ng isang mahina kung ako ay uurong. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at mahinang nagsalita. Hindi ko lang alam kung paano gustong makipagkompetensya ni Senior Han Xian. Sundin ang parehong formula ng gamot at ilabas ang kaldero para daliseyan ng sabay-sabay. Tingnan natin kung kaninong medicinal pill na kalidad ang mas mahusay pagkatapos mabuo ang pill. Nagsalita si Han Xian sa malalim na boses. Sige. Gayunpaman, kaninong medicinal formula ang gagamitin natin? Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at nagtanong. Kung gagamitin natin ang formula ng gamot ng isa't isa, malamang na pareho tayong magkakaroon ng pagdududa sa ating mga puso. Mahinahong sinabi ni Han Xian. Kaya, iminumungkahi ko na gumamit tayo ng medicinal formula na nakatago sa loob ng Inner Academy. Nagkataon, nakilala ko si Elder Hao, ang elder na namamahala sa mga medicinal formula. Sa pagkakataong ito, maaari tayong humiram ng medicinal formula mula sa kanyang matanda. Maaari din natin siyang anyayahan na maging judge sa parehong oras. Elder Hao, may nakakilala sa iyo. Bahagyang nakasimangot si Xiaoyan habang nagsasalita. Hindi mo kailangang maghinala na ang elder na ito ay maaaring makipagsabuatan sa akin. Wala akong ganoong klase ng kakayahan. Si Lin Yan sa iyong tabi ay hindi nakakaalam ng higit patungkol sa katangian nitong Elder Hao. Sa loob ng buong Inner Academy, malamang na ang elder na ito ang pinakawalang kinikilingan. Malinaw na alam ni Han Xian ang tungkol sa pagdududa ni Xiaoyan habang binuka niya ang kanyang bibig para tumawa ng malamig. Oo, totoo ang sinabi niya. Si Elder Hao ay talagang isang mabuting pagpipilian. Ang mga panlilinlang at panloloko ang pinakaayaw niya.
Tumango si Lin Yan at nagpaliwanag nang makita niyang nakatingin si Xiaoyan. Ito. Sige. Saglit na nag-isip si Xiaoyan bago itinaas ang kanyang ulo at ngumiti habang kausap si Han Xian. Tara na at hanapin natin si Elder Hao pagkatapos nito. Kapag napag-usapan na natin ang lahat, makipagkompetensya tayo para makita kung sino ang mas magaling sa Northern Stadium bukas. Ano ang sasabihin mo? Talagang inaasahan ko ang iyong 3 panggamot na formula. Isang mahinang paghamak ang naalis sa sulok ng kanyang bibig. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at naglakad palabas ng bukas na lupa. Inaasahan ko rin ang mga lokasyon ng pagbebenta ng iyong medicine gang. Malamig na ngumiti si Xiaoyan. Biglang bumaling ang kanyang tingin kay Bai Cheng at mahinang nagsabi. Senior Bai Cheng, tatandaan ng aming Pansgate ang iyong pabor ng basagin ng White Gang ang paninda ng aming Pansgate. Babawiin namin ang lahat sa hinaharap. Hihihi. Hanggat hindi ka umaasa sa sinuman sa oras na iyon, ihahatid kita anumang oras. Inilibot ni Bai Cheng ang kanyang mga mata at nanunuya. Napangiti ng mahina si Xiaoyan. Ngayong nasa kanya na ang pasimuno ng buong pangyayari, natural na kailangan niyang hanapin siya para makapaghiganti. Ang White Gang na ito ay maaaring ilagay sa likod. Pagkatapos umalis ni Xiaoyan at ng iba pa sa open ground, pumunta sila sa Medicinal Formula Management at Storage Area kasama ang grupo ni Han Xian. Matapos sabihin kay Elder Hao ang tungkol sa kompetisyon, nagpakita ng kaunting interes ang huli. Ang lantarang pakikipaglaban gamit ang totoong mga armas ay karaniwang isang bagay na nangyayari araw-araw sa loob ng Inner Academy. Gayunpaman, ang isang bagay na tulad ng ganitong uri ng pil-refining competition ay napakabihirang. Sa makatuwid, nang mabalitaan ni Xiaoyan at Han Xian na kailangang humiram ng formula ng gamot mula sa lugar na iyon, sinang-ayunan ito ni Elder Hao nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang Elder Hao na ito ay nagtaas din ng isang kondisyon. Iyon ay ang formula ng gamot ay personal niyang pipiliin. Sina Xiaoyan at Han Xian sa una ay medyo natigilan sa kondisyong ito, ngunit sa wakas ay walang magawa silang tumango ng kanilang mga ulo. Pagkatapos nito, bawat isa sa kanila ay bumalik sa kanilang tirahan. Napagkasunduan na nilang tingnan kung sino ang mas magaling sa Hilagang Stadium kinabukasan. Senior Brother Xiaoyan, mukhang may kumpiyansa si Han Xian. Sabi ni Zhang Er na may pag-aalala habang pabalik. Natural siyang may kumpiyansa. Bilang isang marangal na Tier 4 na alchemist, masisiyahan siya sa pagtrato ng isang malakas na dawang saan man siya naruroon. Bukod dito, sa kanyang kakayahan, siya ay magiging isa sa mga pinakamahusay kapag inilagay sa Alchemist Department. Matapos makarating sa Inner Academy sa loob ng 3 taon, bihira na ang sinumang makapag-imbita sa kanya na mag-refine ng mga table task ngayon. Ito ay pagkatapos ng unang 2 taon kung saan madalas niyang pinipino ang mga tabletang panggamot. Kinulat ni Lin Yan ang kanyang mga labi at sinabi, "Oo. Sa pamamagitan ng kakayahang maabot ang isang Tier 4 alchemist sa ganoong edad ang kanyang talento sa pagsasanay ay talagang maituturing na outstanding." Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Hindi niya ito pinabulaanan. May pagkakataon ka bang manalo? Bahagyang kumunot ang noo ni Wu Hao at nagtanong. Ngayong natikman na nila ang kaaya-ayang lasa ng maalab na kita mula sa mga tabletang panggamot, natural na ayaw nilang isuko ang napakalaking cake na ito. Si Xiaoyan ay pumulupot lamang ng kanyang mga labi sa ilalim ng pagmamasid ng lahat. Inilagay niya ang 2 kamay sa likod niya at dahan-daang humakbang. Matagal bago siya tumawa at mahinang sinabi. Hindi ba ito ay isang Tier 4 alchemist lamang? Ano ang dapat katakutan? Hintayin at tingnan ang kanyang ekspresyon bukas. Ang mga yapik ni Lin Yan at ng iba pa ay huminto nang marinig nila ang mga salitang ito ni Xiaoyan, na naglalaman ng kumpiyansa na may hangganang mayabang. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa, at naiiling na lamang ang kanilang mga ulo sa mapait na ngiti. Ano ang iba pang mga pamamaraan na mayroon sila ngayon na ang mga bagay ay umunlad sa ganoong yugto? Sa loob lamang ng isang maikling gabi, ang balita tungkol kay Xiaoyan ng Pansgate na nakikipagkompetensya kay Han Xian sa pagpipino ng mga table tasks ay lumalabas na lumaki ang mga pakpak habang kumalat ito sa buong Inner Academy.
Ang Inner Academy ay agad na napuno ng interes at pananabik sa ilalim ng nakakagulat na balitang ito. Katulad nito, ang Inner Academy ay maaaring may mga mag-aaral na nag-aaway araw-araw, ngunit ang isang bagay na tulad ng pil-refine ng competition ay napakabihirang. Sa makatuwid, halos lahat ng mga mag-aaral ay may malaking pag-usisa para sa kompetisyong ito. Bukod dito, ang ilan sa mga elder sa Inner Academy na naiinip na dahil sa walang magawa ay medyo naging curious din matapos marinig ang tungkol sa kompetisyong ito. Ang pangalang Xiaoyan ay isang bagay na narinig nila hanggang sa pamilyar sila sa panahong ito. Ang mga unang sinag ng sikat ng araw sa umaga sa wakas ay dahan-daang nakakalat mula sa abot tanaw sa ilalim ng mga inaasahan ng hindi mabilang na mga tao. Pinalibutan nila ang buong napakalaking Inner Academy na nakatago sa kalaliman ng mga bundok. Ang Inner Academy ay may 4 na stadium, ang Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Ang bawat stadium ay kayang tumanggap ng libu-libong tao. Ang lokasyon ng kompetisyon ni Xiaoyan at Han Xian ay inilagay sa Northern Stadium. Ngayon, ang Northern Stadium, na kadalasang halos walang tao, ay puno ng maraming tao hanggang sa mapuno ito. Ang maingay na tunog ay halos mas maapoy kaysa sa fighting arena. Habang pinagmamasdan nila ang mga itim na kumpol ng mga ulo sa arena, ang ilang elder na palihim na dumating upang manood ay hindi sinasadyang bumantong hininga. Ang Inner Academy's trading area, fight arena, at iba pang espesyal na lugar ay mukhang hindi ganito kasigla. Gong. Isang malinaw na tunog ng gong ang biglang, ngunit dahan-daang umalangaw-ngaw sa buong stadium. Kasunod ng tunog ng gong na ito, ang ingay sa paligid ay agad na naging mas tahimik. Habang ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin ay nakatuon sa arena sa gitna ng stadium, isang matandang figure ng tao ang kumislap at lumitaw. Sa hitsura ng kanyang hitsura, siya ang Elder Hao na iyon. Ang mga tingin ni Elder Hao ay dahan-daang dumaan sa mga itim na masa sa stadium. Paminsan-minsan ay humihinto ang kanyang tingin sa ilang lugar. Agad na sumili ang isang ngiti sa kanyang mga mata. Hindi na talaga kayang pigilan ng mga elder na ito ang kanilang sarili. Ubo. Isang namamaos na tunog ng pag-ubo ang lumabas mula kay Elder Hao nang agad niyang pinigilan ang lahat ng ingay sa stadium. Kasunod ng tahimik na ingay, isang figure ng tao na nakasuot ng alchemist robe ang biglang sumulpat sa platform. Pagkatapos nito, tumabi siya kay Elder Hao nang hindi gumagalaw. Makikita ng isa ang napakakislap na 4 na kulay pilak na alon sa kanyang dibdib. Maliwanag, siya ang pinuno ng medicine gang, na si Han Xian. Sa sandaling ipinakita ni Han Xian ang kanyang sarili, ang mga alon ng sigaw ay umalangaw-ngaw mula sa mga manunood. Lumilitaw na ang taong ito ay talagang nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa Inner Academy. Hindi nagtagal pagkatapos umakyat si Han Xian sa entablado, biglang bumukas ang isang landas sa karamihan. Isang nakangiting nakaitim na binata ang dahan-daang naglakad sa ilalim ng maraming kakaibang mga tingin sa paligid niya. Sa wakas, mag-isa siyang pumasok sa arena at yumuko sa lahat. Ang kanyang tindig ay kalmado at walang pakialam, dahilan upang purihin siya ng ilang tao na tahimik na nakatingin sa kanya sa kanilang mga puso. Battle Through the Heavens. Kabanata 479. Ang paksa ng kompetisyon. Dragon Strength Pill. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin sa madla, ang dalawang figure ng tao sa arena ay tumayo at buong pagmamalaki na itinaas ang kanilang mga ulo. Inayos nila ang kanilang mga katawan habang naglalabas sila ng iba't ibang aura. Malinaw na pareho silang may kahangahangang presensya. Bahagyang kumislap ang mga mata ng napakaraming babae ng Inner Academy sa audience. Nakasuot ng plain na damit si Elder Hao habang nakatayo siya sa pagitan ni Xiaoyan at Han Xian. Bagamat maputi ang kanyang buhok, ang iba niyang aspeto ay may katatagan na hindi nagpatalo sa isang binata. Maaaring may ngiti siya sa kanyang mukha dahil sa kapaligiran ngayon, sa isang mukha na may ilang mga kulubot, ngunit sa mga tingin ng mahinang talas ng kanyang mga mata, itong Elder Hao ay talagang nagbigay ng walang kinikilingan na pakiramdam na binanggit ni Lin Yan. Habang umuubo muli si Elder Hao ng mahina, pinigilan ng kanyang boses na naglalaman ng malakas na douchi ang mga boses sa buong stadium.
Nilaybat ng kanyang tingin ang buong stadium bago siya kumuha ng bahagyang dilaw na sinaunang scroll mula sa kanyang storage ring sa mabagal ngunit maayos na paraan. Napangiti siya ng mahina at sinabing, ang matandang ito ay palaging may malaking interes sa pagpino ng mga table tasks. Gayunpaman, dahil sa malupit na kalagayan ng isang alchemist, tahimik ko lang itong maibibigay. Ngayon, ako ay lubos na nasisiyahan na dumating at maging hurado sa napakabihirang kompetisyon sa pagpino ng tableta na ito na lumitaw sa Inner Academy na ito. Gayunpaman, alam din ng lahat ang tungkol sa karaniwang reputasyon ng matandang ito. Ang lahat sa stadium ay agad na naglabas ng mga alon ng tumutugon na mga boses nang marinig ang boses ni Elder Howe. Maliwanag, ang walang kinikilingan na reputasyon na taglay niya sa Inner Academy ay isang bagay na alam ng lahat. Ang paksa para sa kompetisyon ngayon ay personal na pinili ng matandang ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sina Xiaoyan at Han Xian kung ano ang kailangan nilang pinuhin. Ang tugon mula sa stadium ay naging dahilan upang bahagyang lumaki ang ngiti sa mukha ni Elder Howe. Marahang tinapik ng kamay niya ang scroll. Pagkatapos nito, lumingon siya at ngumiti habang sinabi kina Xiaoyan at Han Xian. Sasabihin ko muna ito. Medyo mahirap ang tanong na ito sa pagsusulit. Siguro kung maglakas loob kayong dalawa na tanggapin ito. Bahagyang nagulat sina Xiaoyan at Han Xian nang marinig nila ito. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago si Han Xian ang nanguna sa pagyuko ng kanyang mga ulo. Ngumiti siya at sinabing, talagang gagawin ko ang aking makakaya kahit anong uri ng pagsubok na tanong ang pinili ni Elder Howe. Naniniwala siya na siya, bilang isang Tier 4 alchemist, ay halos hindi at puwersahang makapagpino ng isang Tier 5 medicinal pill noong siya ay nasa pinakamataas na kondisyon. Siyempre, ang kanyang mga pagkakataon na magtagumpay ay medyo masyadong mababa. Bukod dito, kahit na ang pagsubok na tanong na pinili ni Elder Howe ay kabilang sa uri ng napakahirap na antas, naniniwala siya na kahit na siya ay matalo, tiyak na mas mahusay siya kaysa kay Xiaoyan. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan sa gilid. Siya ay tumango rin ng walang anumang pagtutol. Mabuti. Malakas ang pagmamalaki ninyong dalawa. Bilang manager ng medicinal formula storage ng Inner Academy, may karapatan din akong kunin ang medicinal formula. Ngayon, para pasalamatan kayong dalawa sa pagpapakita ng mga kasanayan sa pagpino na magiging eye-opener para sa ating lahat, ang medicinal formula na ito ay ibibigay sa inyong dalawa bilang regalo. Hinaplos ni Elder Howe ang kanyang balbas at ngumiti. Kinawayan niya ang scroll sa kanilang dalawa at ngumiti habang nagtanong. Sino ang unang magbabasa? Papayagan kong mauna si Senior Han Xian. Ngumiti si Xiaoyan at sinabi. Dahil iyon ang kaso, maraming salamat, Junior Xiaoyan. Bahagyang ngumiti si Han Xian at hindi tinanggihan ang alok. Tinanggap niya ang scroll mula kay Elder Howe at dahan-daang binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit habang ang kanyang espiritual na lakas ay lumabas sa kanyang katawan at sumalakay sa scroll, na nakuha ang napakasalimuot na impormasyon sa pagpino ng gamot. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ang ngiti sa mukha ni Han Xian ay unti-unting binawi habang ang impormasyon sa formula ng gamot ay nakatatak sa kanyang isipan. Sa dulo, may pangit na tingin sa loob nito. Ang mga alon ng pribadong bulong ay agad na tumunog sa loob ng stadium nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Han Xian. Ang maraming titig ay napuno ng pagdududa. Maliwanag, hindi nila malinaw kung ano ang nangyari. Mukhang may mali. Nakakunot ang noo ni Hu Jia, na nasa stadium, habang kinakausap niya si Zhon at ang iba pang nasa tabi niya. Manood muna tayo. May ilang kawalang katiyakan din ang dumaan sa puso ni Zhon. Gayunpaman, pilit pa rin siyang nananatiling kalmado habang tumugon at ngumiti. Sa arena, pinagdikit din ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay nang makita ang ekspresyon ni Han Xian. Kung titingnan ang sitwasyon, mukhang may problema sa formula ng gamot. Napakahirap ba talaga ng formula ng gamot gaya ng sinabi ni Elder Howe? Bukod dito, napakahirap hanggang sa punto na kahit si Han Xian, ang Tier 4 na alchemist na ito, ay umabot sa puntong naging sobrang pangit ang kanyang ekspresyon.
Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga nagdududang tingin sa open ground, sa wakas ay binawi ni Han Xian ang kanyang spiritual strength mula sa medicinal formula pagkaraan ng ilang sandali. Ibinalik niya kay Elder Hao ang medicinal formula habang pilit itong ngumiti at sinabing, "Mahirap talaga ang test question na pinili ni Elder Hao. Gagawin lang ni Han Xian ang kanyang makakaya. Ang mga kabataan ay palaging kailangang hamanin ang kanilang mga limitasyon." Ngumiti si Elder Hao. May mahinang linlang sa kanyang ngiti. Hinawakan niya ang medicinal formula bago tumalikod at ibinigay kay Xiaoyan. Natanggap ni Xiaoyan ang formula ng gamot. Hindi siya nagdalawang isip nang buksan niya ito. Ang kanyang espiritual na lakas ay mabilis na nakapasok dito. Nang makita si Xiaoyan na kumuha ng medicinal formula, isang hindi sinasadyang malamig na ngiti ang sumilay sa mga mata ni Han Xian sa gilid. Ang formula ng gamot na ito ay isang bagay na hindi niya magawang ngumiti, lalo na sa iyo, Xiaoyan. Tinitigan ni Han Xian si Xiaoyan na medyo nalulugod. Inaasahan niya ang eksenang nagiging pangit ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, pagkalipas ng 2 minuto, hindi lumitaw sa mukha ni Xiaoyan ang pangit na ekspresyon na katulad ng kanina. Nagkaroon lamang ng karagdagang solemna at sorpresa. Ang taong ito ay napakatalino. Talagang kaya niyang magtago ng napakatalino sa ilalim ng ganitong uri ng nakakagulat na sitwasyon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng ilusyonaryong aksyon ay natural na masisira ng hindi nangangailangan ng pag-atake pagdating sa pagpino ng tableta. Ang kalmadong ipinakita ni Xiaoyan ay naging dahilan upang bahagyang sumimangot si Han Xian. Mapanukso lang siya ng may malamig na ngiti sa puso. Mukhang hindi masyadong kakilakilabot ang sitwasyon. Sa ilalim ng stadium, nakahinga ng maluwag si Zhon'er sa loob ng kanyang puso habang siya ay nakangiti at nagsasalita nang makita niya ang kadiliman na bumungad sa mukha ni Xiaoyan. Sa kanyang tabi, ibinuka ni Hu Jia, Wu Hao, at Lin Yan ang kanilang mga kamay. Walang kabuluhan na magsabi pa, dahil ang pagpipino ng tableta ay hindi pa natatapos. Sa ilalim ng focus ng lahat ng mga tingin sa stadium, inalis din ni Xiaoyan ang kanyang spiritual strength mula sa medicinal formula pagkatapos ng ilang minuto. Pinunasan niya ang kanyang medyo namamaga na ulo dahil sa pagkapuno ng napakaraming impormasyon bago ibalik ang formula ng gamot kay Elder Hao. Ngumiti siya at mahinang nagsalita. Talagang pinapahirapan tayo ni Elder Hao. Ang Tier 5 medicinal pill na ito ay isang bagay na kahit isang ordinaryong Tier 5 alchemist ay hindi magkakaroon ng mataas na tagumpay. Tier 5 medicinal pill. Ang lahat ng madla sa stadium ay hindi sinasadyang nagpakawala ng nagulat na wow nang marinig nila ang mga salita mula sa bibig ni Xiaoyan. Sa sandaling ito lang nila naintindihan kung bakit naging napakapangit ng ekspresyon ni Han Xian kanina. Isang Tier 5 medicinal pill. Isa itong baitang na tanging isang baitang 5 alchemist lamang ang maaaring makapasok. Bagamat isa siyang Tier 4 alchemist, walang alinlangan na magkakaroon siya ng rate ng pagkabigo na higit sa 70 hanggang 80% kapag pinipino ang ganitong uri ng medicinal pill. Hihihi. Dahil makikipagkompetensya ka, natural lang na gusto mong makipagkompetensya sa isang bagay na mas malaki. Ang antas ng 5 gamot na tabletang ito ay talagang medyo mahirap pinuhin. Gayunpaman, kung talagang hindi ito posible, ikaw ay higit na mabibigo sa iyong pagpipino. Ngumiti si Elder Hao at sumagot. Hindi nakaimik si Xiaoyan. Ang medicinal pill na naitala sa medicinal formula ay isang Tier 5 medicinal pill na pinangalan ng Dragon Strength Pill. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay maaaring magbigay daan sa taong umiinom nito na magkaroon ng napakahusay na lakas sa loob ng maikling panahon. Ang ganitong uri ng lakas ay walang kinalaman sa pagtaas ng Dao Qi. Sa halip, ito ay isang sobrang purong pisikal na lakas. Sa makatuwid, ang Dragon Strength Pill na ito ay kabilang sa uri ng medicinal pill na maaaring gamitin upang tumaas ang lakas ng isang tao. Kaya, medyo mas mahirap itong pinuhin kumpara sa isang ordinaryong Tier 5 medicinal pill. Kalimutan ang tungkol kay Hao Xian. Kahit si Xiaoyan ay nadama na medyo mahirap na pinuhin ang ganitong uri ng medicinal pill. Hindi niya inaasahan na ang Elder Hao na ito ay talagang pipili ng napakahirap na tanong sa pagsusulit.
Malamang na ang mga taong makakapagpino ng medicinal pill ng tier na ito ay kasing bihira ng isang phoenix feather at unicorn horn kahit sa buong alchemist department. Bahagyang ngumiti si Elder How. Hindi niya pinansin ang ekspresyon ng dalawang tao at binuksan ang scroll. Pagkatapos nito, binasa niya ang ilan sa introduction sa tier ng Dragon Strength Pill pati na rin ang ilang maikling impormasyon tungkol dito. Ang mga mata ng lahat ng tao sa stadium ay hindi sinasadyang nagningning nang marinig nila na ang panggamot na tabletang ito ay talagang nagtataglay ng kakayahang magpalakas ng isang tao. Tahimik silang nagsalita sa kanilang mga puso. Ito ay talagang karapat-dapat na maging isang antas ng 5 gamot na tableta. Talagang nagkaroon ito ng kakaibang epekto. Ang matandang ito, narito ba talaga siya para matiyak ang pagiging patas o narito upang lumikha ng gulo? Talagang hinihiling niya ang 2 tao ng nakababatang henerasyon na pinuhin ang isang antas ng 5 gamot na tableta. Ang ilan sa mga elder sa stadium, na dumating upang manood ng kompetisyon, ay hindi sinasadyang mamulong ng tahimik nang marinig nila ang pagsusulit na tanong para sa kompetisyon. Dahil alam na ninyong 2 ang tanong sa pagsusulit para sa kompetisyon, mangyaring magpatuloy. Inayos ni Elder How ang scroll at winigayway ang kanyang kamay. Isang mabangis na hangin ang dumaan sa 2 itim na tela sa loob ng arena, na pinalipad. Ibinunyag nila ang 2 mesang bato sa ilalim ng mga ito pati na rin ang iba't ibang sangkap na panggamot na nakalagay sa kanila. 3 set ng medicinal ingredients ang inihanda para sa bawat isa sa inyo. Kaya, bawat isa sa inyo ay may 3 pagkakataon. Sa loob ng 3 pagkakataong ito, kung sino ang matagumpay na makapagpino muna ng tableta ay siyang mananalo. Dahan-daang nagsalita si Elder How. Itinuro niya ang platapormang bato at sinabi, "Paano kung mabaigaw kaming 2? Huwag mong sabihin sa akin na mabubunot tayo." Bahagyang kumunot ang kilay ni Han Xian nang marinig niya ito. Wala rin siyang gaanong tiwala sa tinatawag nitong Dragon Strength Pill. Gayunpaman, kung nabigo siya sa pagpipino, hindi ba ito ang kaso kung saan sila ni Xiaoyan ay nasa parehong antas? Ito ay walang alinlangan na medyo hindi patas sa kanya. Bagamat iyon ay kanyang sariling palagay lamang. Kung pareho kayong mabibigo na matagumpay na pinuhin ito, magkakaroon ng hindi bababa sa nabigong produkto, di ba? Mula doon, malalaman din natin ang ilang mga pahiwatig tungkol sa kakayahan ng magkabilang partido. Sabi ni Elder How. Dahil siya ay may malaking interes sa mga kasanayan sa pagpino, siya rin ay lubos na malinaw tungkol sa mga hakbang ng pagpino ng gamot. Nakahinga lang ng maluwag si Han Xian nang marinig niya itong sinabi ni Elder How. Naniniwala siya na kahit na hindi niya magawang pinuhin ang isang tunay na tableta, ang kanyang nabigong produkto ay tiyak na magiging mas kapansin-pansin kaysa sa kay Xiaoyan. "Xiaoyan, mayroon ka bang anumang pagtutol?" Tanong ni Elder How kay Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Han Xian. Nakita niya ang mahinang malamig na ngiti mula sa mga mata ng huli. Kaagad, bahagyang itinaas niya ang kanyang kilay, ibinaling ang kanyang katawan patungo sa mesang bato sa arena at naglakad. Sa likod niya, bahagyang yumuko si Han Xian at gwapong patungo sa buong stadium bago siya tumalikod at naglakad patungo sa kabilang stone table. Nang madaanan niya si Xiaoyan, itinigil niya ang kanyang mga hakbang at mahinang nagsalita ng nakangiti. Brat na nagpapanggap na kalmado. "Hinihintay ko ang iyong kabiguan." Gayon din. Ngumiti si Xiaoyan at humakbang sa likod ng isang stone table. Ang kalmado ni Xiaoyan ay naging sanhi ng malamig na ngiti sa mukha ni Han Xian upang maging mas siksik. Napatikip siya ng bibig at hindi nagpatuloy sa pagsasalita. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa likod ng isang stone table. Nang makitang handa ang magkabilang panig, ang ngiti sa mukha ni Elder How ay naging mas mayaman din. Inikat niya ang kanyang katawan, hinarap ang mga itim na masa sa stadium habang ang kanyang malinaw na boses ay umalangaw-ngaw sa buong stadium. Magsisimula na ang laban. Battle Through the Heavens. Kabanata 500. Illusionary Golden Flame. Sa sandaling ipahayag ni Elder How na nagsimula na ang laban, ang mga tingin ng buong stadium ay biglang lumingon sa 2 tao sa likod ng mga kaldero. Ang ingay ay unti-unting naging mas tahimik.
Dahan-dahan ngunit maingat na nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang mga sangkap na panggamot sa mesang bato. Nang mapagtantong wala ng kulang, bahagya siyang tumango at ikanaway ang kanyang kamay. Isang maitim na pulang medicinal cauldron ang lumitaw sa stone table sa harap niya. Ang medicinal cauldron na ginagamit ni Xiaoyan ay hindi isang high-grade item. Bukod dito, ginamit niya ito ng napakaraming beses nitong kamakailang yugto ng panahon. Kaya naman, nagresulta ito ng bahagyang dimmer ang kulay sa ibabaw ng medicinal cauldron. Sa isang sulyap, ito ay tila isang normal na kalan. Che! Kalalabas lang ng medicinal cauldron ni Xiaoyan nang si Han Xian na nakatingin sa gilid sa di kalayuan ay hindi mapigil ang tumawa ng malakas. Tahimik niyang ipinilig ang kanyang ulo at sinabing natatawa sa kanyang puso. Mukhang na-overestimate ko ng kaunti ang taong ito. Sa mundo ng alchemist, ang isang mahusay na kalderong panggamot ay parang isang matalas na sandata sa mga kamay ng isang mandirigma. Maaari nitong paganahin ang tagumpay ng pagpino ng isang tao na tumaas ng husto. Ngayong nakita ni Han Xian na ang medicinal cauldron na ginagamit ni Xiaoyan ay talagang ganito na ang pagod, natural na mayroong ilang paghamak sa kanyang puso. Matapos lumitaw ang mga salita sa puso ni Han Xian, ikanaway din niya ang kanyang kamay. Kaagad, isang medicinal cauldron na may golden yellow-colored surface ang kumislap at lumitaw. Kapag ang sikat ng araw ay sumikat sa katawan nito, ito ay magpapakita ng nakakatusok na liwanag, na nagiging dahilan upang ang mga tao ay walang ibang pagpipilian kundi ilihis ang kanilang mga tingin. Mula sa pagtingin lamang sa panlabas na aura ng dalawang panggamot na kaldero na ito, walang alinlangan na may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Ang isa sa kanila ay parang gutay-gutay na aso sa parang habang ang isa naman ay ganap na natatakpan ng ginto at pilak, parang isang napakaliwanag at magarbong alagang aso. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang medyo mapanuksong tingin mula sa lahat ng dako. Nilaybot ng kanyang tingin ang kalderong panggamot sa kanyang harapan bago dumampi ang kanyang daliri sa isang mababaw na bitek sa ibabaw ng kalderong panggamot. Bahagya niyang ikinunot ang kanyang mga kilay habang walang magawang sinabi sa kanyang puso. Ang lakas ng heavenly flame ay talagang napakahusay. Ang mababang gradong medicinal cauldron na ito ay nahihirapang magtiis ng ganoong temperatura. Pagkatapos nito, dapat akong mag-isip ng paraan upang makakuha ng isang medicinal cauldron na makakayanan ito. Ngayon, sana hanggang sa matapos ko ang muling pagtitiis ng bagay na ito. Tahimik na bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Bigla siyang nakaramdam ng mainit na pag-alog at agad na nagtaas ng kilay. Nang lumingon siya, nakita niyang hinihila ni Han Xian ang isang kumpol ng apoy gamit ang kanyang kamay. Ang kulay ng apoy ay katulad ng sa kanyang panggamot na kaldero. Ito ay isang makintab na gininto ang kulay at lubhang kaakit-akit sa mata. Bukod dito, kung titingnan ito ng mabuti, makikita ng isa na may kulay gintong lava na dumadaloy sa loob ng apoy, na tila kakaiba. Ha! Ang mga mata ni Xiaoyan ay nakatitig sa kumpol ng gininto ang apoy habang ang kanyang puso ay mahinang sumisigaw ng isang tandang. Talagang hindi inaasahan na ang taong ito ay talagang nagtataglay ng gayong kayamanan ng apoy. Noong ginamit ni Xiaoyan ang kanyang espiritual na lakas para tingnan ito, ang kulay gintong apoy na ito ay maaaring hindi maihahambing sa heavenly flame, ngunit maaari itong ituring na isang uri ng napakakakaibang apoy. Bukod dito, mula sa hitsura ng init na lumabas mula sa hangin, ang apoy na ito ay maaaring isang antas na mas mahusay kaysa sa purple flame na mayroon siya sa pamamagitan lamang ng paghahambing sa antas ng init. Ang Han Xian na ito ay hindi isang taong walang kakayahan. Medyo nagulat si Xiaoyan habang hinihimas ang mukha ni Han Xian. Gayunpaman, natagpuan niya ang pagmamalaki sa mga mata na iyon. Kaagad, walang magawang ngumiti si Xiaoyan at tahimik na naisip sa sarili na dapat niyang bawiin ang mga salita. Sa mga mata ni Xiaoyan na isang dalubhasa sa larangang ito, ang siga sa kamay ni Han Xian ay maaaring hindi masyadong nakakagulat, ngunit sa pananaw ng mga estudyante sa stadium, ito ay napaka-exotic. Ang isang essence flame ay maaari ding maging material sa pamamagitan lamang ng pag-asa kay Dao Qi, ngunit iyon ay mangangailangan ng lakas ng isang dawang. Higit pa rito, gaano man kay-toto ang Dao Qi, kulang pa rin ito sa pagiging tunay kung ihahambing sa isang tunay na apoy.
Bukod dito, ang kumpol ng gininto ang apoy na ito ay nagtataglay ng napakalaking halaga ng entertainment. Ang umaagos na kulay gintong lava sa loob nito ay naging sanhi ng pakiramdam ng mga tao sa paligid na ito ay hindi maisip. Ang apoy kung ito ay tinatawag na illusionary golden flame. Ito ay pinangalanan sa sanggol na magical beast ng rank 7 na illusionary fire scorpion dragon beast na lalabas sa shell nito. Gayunpaman, ang illusionary golden flame na ito ay mananatili sa loob ng shell at ang shell ay masusunog ng karagdagang apoy na ito sa loob ng 3 araw kung gusto ng isang tao na makakuha ng ganitong uri ng illusionary golden flame. Ang isa ay makakatulong lamang sa paghahanap ng shell ng dragon illusionary na ito. Maraming kakaibang tingin mula sa stadium ang naging sanhi ng kawalang kabuluhan sa puso ni Han Xian na talagang hindi makontrol ang sarili habang tumatawa siya sa malinaw na boses. Rank 7 Illusionary Fire Scorpion Dragon Beast. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Han Xian, hindi lamang nagbago ng husto ang mga ekspresyon ng mga estudyante sa ibaba, ngunit maging ang mga mukha ni Elder Hao at ng iba pang mga elder ay bahagyang gumalaw. Ikapitong ranggo. Iyon ay isang malakas na nilalang na maaaring maihambing sa klase ng Daozang. Talagang hindi inaasahan na ang napakaganda at mapang-akit na apoy na ito ay talagang may pinagmulan. Hindi katakataka na ito ay mas mabangis pa kaysa sa purple flame sa katawan ng amethyst winged lion. Ito ay talagang mula sa isang illusionary fire scorpion dragon beast na mas mataas ng isang ranggo. Ang swerte talaga ng taong ito. Ang sorpresa ay hindi sinasadyang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Han Xian. Sa malawak na mundong ito, mayroong lahat ng uri ng mga kakaibang bagay. Ang iba't ibang uri ng apoy ay maaaring maging sanhi ng mga tao na masilaw at magulat. Ang ganitong uri ng siga ng magical beast ay napakaganda. Talagang hindi alam ng isa kung anong uri ng matikas na kilos ang taglay ng apoy sa Heavenly Flame Rankang. Habang inaalala ni Xiaoyan ang tinatawag na Heavenly Flame Rankang, ang kanyang puso ay tahimik na naging medyo nagninangas. Tumawa siya ng mahina. Bahagyang nanginginig ang kanyang daliri at lumitaw ang isang kumpol ng kulay berdeng apoy sa kanyang palad. Ito ay pamitik sa loob ng apoy, at ang apoy ay gumuhit ng isang arco sa gitna ng hangin. Sa wakas, sumugod ito sa kaldero ng gamot. Sa isang iglap, ang umaapoy na apoy ay nagsimulang tumaas at masunog sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Ang Green Lotus Core Flame ay natural na nakakuha ng atensyon ni Han Zan na kanina pa nagpapansin sa panig ni Xiaoyan. Agad na dumaan ang pagkagulat sa mga mata ni Han Xian. Ito ay talagang tulad ng kung ano ang nakasaad sa impormasyon. Si Xiaoyan ang may kontrol sa isang kulay berdeng apoy ng hindi kilalang background na labis na nakakapangilabot. Ngayong nakita na ito ni Han Xian, maaaring hindi niya nasaksihan ang pagiging mapagmataas nito, ngunit sa kulay ng panlabas na anyo nito, masasabi man lang niya na ito ay ang apoy mula sa kanyang impormasyon. Ang apoy ay isang tulong lamang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga kasanayan sa pagdadalisay ng gamot ng isang tao. Bahagyang ngumiti si Han Xian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang kulay gintong apoy ay kumislap din sa gininto ang dilaw na medicinal cauldron. Sa isang iglap, ang gininto ang medicinal cauldron na may gintong kulay na apoy na idineposito dito ay naging lugar na nakakuha ng higit na atensyon sa loob ng buong stadium. Sa kabilang banda, halos walang nakapansin sa tahimik na bahagi ni Xiaoyan. Matiim na tinitigan ng tingin ni Xiaoyan ang loob ng medicinal cauldron. Dahan-daang dumaan ang kanyang daliri sa mga sangkap na panggamot sa mesang bato. Paminsan-minsan, ang kanyang daliri ay random na magtap ng isang beses at magkakaroon ng isang panggamot na sangkap na may kakaibang panlabas na anyo na pinuputol sa pagitan ng kanyang mga daliri. Habang ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig, ang kanyang isip ay mabilis na nagbabasa at nagbabalik tanaw sa iba't ibang impormasyon na nakatala sa formula ng gamot. Maraming panggamot na sangkap ang kailangan para pinuhin itong Dragon Strength Pill. Kung ang lahat ng maraming malaki at maliit na sangkap ay idinagdag, magkakaroon ng higit sa 40 sa kanila. Ang antas ng pagsasanib sa pagitan ng iba't ibang sangkap na panggamot ay pinaghalo sa isa't isa. Ito ay talagang mahirap tulad ng masa na pinagsama-sama. Kung hindi dahil sa isang tao na nasusunod ang formula ng panggamot at napino ito ng sunod-sunod,
ang mga pagkakataon ng tagumpay ng isang sumusubok na pinuhin ito sa pamamagitan ng random na pagkatisod ay napakaliit. Gayunpaman, kahit na parehong tiningnan ni Xiaoyan at Han Xian ang formula ng gamot at naalala nila ang impormasyon sa kanilang mga isipan, medyo hindi pa rin sila pamilyar. Pagkatapos ng lahat, ang isang Tier 5 medicinal pill ay hindi isang ordinaryong bagay. Ang isang nakapagpapagaling na grado ng tier na ito ay maaari ding i-auction sa mataas na presyo. Kaya naman, natural na magiging lubhang mahirap para sa isa na pinuhin ito. Lalo itong naging mahirap para kina Xiaoyan at Han Xian, na parehong miyembro ng nakababatang henerasyon na hindi pa umabot sa antas ng isang Tier 5 alchemist. Sa makatuwid, ang ilan sa mga elder na may kaunting alam tungkol sa pagdadalisay ng gamot, ay nagpatibay ng isang kaisipan ng panonood ng kasiyahan. Ang husay ni Han Xian sa alchemist ay katulad ng sa isang Tier 4 alchemist. Ang kanyang rate ng pagkabigo ng hilingin na pinuhin ang isang antas ng 5 panggamot na tableta ay napakataas kaya't hindi makapagsalita ang isa. Para naman kay Xiaoyan, bagamat alam ng mga elder na ito na ang munting lalaki na ito ay nagtataglay ng isang uri ng kulay berdeng heavenly flame, na nagtataglay ng heavenly flame ay hindi kumakatawan sa kung gaano kahusay ang kanyang medicinal refining skill. Sa makatuwid, ang paghiling sa dalawang maliliit na tao na ito na pinuhin ang isang antas ng 5 gamot na tableta ay isang napakahirap na desisyon. Naisip ba ng isa na ang mga bihirang sangkap na panggamot ay librere? Syempre, hindi alam ni Xiaoyan at Han Xian kung ano ang iniisip ng mga elder na ito sa kanilang mga puso. Kung hindi, natural silang masiraan ng loob at hindi makapagsalita. Sa sandaling ito, pareho silang nagsagawa ng kanilang mga unang hakbang sa problema na kung saan ay ang pagtukoy kung aling proseso ang unang magpapatuloy dahil sa mga komplikadong hakbang. Sa isang saglit, lahat ng tao sa stadium ay napapanood lamang ang dalawang kasama sa arena na nakakatuwang nakatingin sa apoy sa gitna ng kaldero. Ang ilan sa mga mag-aaral na hindi naiintindihan ang dahilan nito ay talagang itinuturing ito bilang isang paunang hakbang sa pagpino ng mga table task. Halos 2 hanggang 3 minuto silang tulala bago si Xiaoyan ang unang nakabawi. Bahagya siyang kumunat ang noo at bumuga ng hangin. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri na puno ng mga sangkap na panggamot sa pagitan nila. 2 uri ng tabletang panggamot na parang lantang dahon ang itinapon sa kaldero. Itinutok ng kanang kamay ni Xiaoyan ang medicinal cauldron na may puwang sa pagitan nila habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw. Kasunod ng paggalaw na ito, ang tumataas na berdeng apoy sa loob ng medicinal cauldron ay paulit-ulit na naging distorted. Ang temperatura na ibinubuga nito ay mataas sa ilang sandali at mababa sa ibang sandali. Solemn na ang mukha ni Xiaoyan. Kinokontrol ng kanyang kanang kamay ang tindi ng apoy habang ang kanyang kaliwang kamay ay nagsimulang sumayaw sa mesang bato, na bumubuo ng isang anino na naging dahilan upang masilaw ang mga tao. Sunod-sunod na uri ng panggamot na sangkap ang itinapon sa hangin bago nabuo ang isang parabola habang nahulog ito sa kalderong panggamot. Sa wakas, nilamon sila ng apoy. Ang paghagis at pagsasayaw ng mga sangkap na panggamot sa hangin sa itaas ng mesang bato ay hindi tumigil. Nang makita nila ang aksyon ni Xiaoyan na tapusin ang lahat ng sabay-sabay, nagsimulang lumitaw ang mga nakakagulat na boses sa stadium. Dahil naaakit sa gulat na tunog, maging si Han Xian, na malalim ang iniisip sa gilid ay napalingon din. Nang makita niya ang halos walang tigil na pagpipino ni Xiaoyan sa mga sangkap na panggamot, ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang naging mapurol. Ang mga mata ni Elder Hao, na nakatayo habang nakatalikod ang mga kamay sa arena, ay kumikislap sa sandaling ito. Ang diskarteng ito na ipinakita ni Xiaoyan ay tila natural na gaya ng gumagalaw na ulap at umaagos na tubig. Walang kahit katiting na paghinto sa pagitan nila. Maraming dapat humanga kapag tiningnan ito ng isa. Puff! Sa ilalim ng focus ng lahat ng mga tingin sa stadium, isang napaka-depressed na tunog ang biglang lumabas mula sa stone table. Kaagad, biglang huminto ang kamay ni Xiaoyan. Bahagyang kumunat ang noo niya habang hinahawakan ng kamay niya ang isang sangkap na gamot na malapit nang mahulog sa medicinal cauldron sa paraang parang kidlat. Sinulyapan niya ang walang laman na medicinal cauldron at hindi niya maiwasang mapilang. Kanina pa niya nahahati ang atensyon niya sa dalawa at medyo pabaya.
Ang temperatura ng apoy ay bahagyang mas mataas, na nagreresulta sa panggamot na likido, na nakumpleto ang kalahati ng pagsasanib, upang maging singaw. Sayang naman. Ang unang kabiguan ni Xiaoyan ay agad na naging sanhi ng mga tao sa stadium na nakatingin sa kanya nang hindi iniiwas ang kanilang mga mata upang bumantong hininga. Sa wakas ay malamig na tumawa si Han Xian sa gilid nang makita niya ang unang pagkabigo ni Xiaoyan. Sa kanyang puso, tahimik niyang sinabi. Ipagpatuloy mo ang pagpapakitang gilas. Pagkatapos ng tahimik na panunuya sa kanyang puso, hindi pinansin ni Han Xian si Xiaoyan na malalim ang iniisip. Ibinaling niya ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa kanyang medicinal cauldron. Unti-unting naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim na hangin. Kaway ng kanyang kamay, naghagis siya ng isang sangkap na panggamot sa kanyang medicinal cauldron. Kasunod ng paghagis ni Han Xian ng isang sangkap na panggamot sa kaldero ng gamot. Ang pokus ng lahat ng tao sa stadium ay hindi sinasadyang natipon sa paligid niya. Napaangat ang sulok ng kanyang bibig sa pagmamalaki nang maramdaman niya ang mga titig na ibinato. Gayunpaman, ang mapagmataas ng ngiti ay hindi pa kumalat nang bigla itong tumigas sa bahagyang puchi na tunog na ibinuga mula sa loob ng medicinal cauldron matapos ang ikawalong sangkap na panggamot ay itinapon dito. Lahat ng tao sa stadium ay unang nanlaki ang kanilang mga mata upang panoorin ang naninigas na ekspresyon ni Han Xian. Ilang sandali pa, hindi sinasadyang nagpalabas sila ng mapanoksong tawa. Sa unang round na ito ng pagsasama-sama ng mga sangkap na panggamot, kitang-kita na mas bigo siya kumpara kay Xiaoyan. Hindi bababasa, si Xiaoyan ay nakapagpino ng higit sa 20 sangkap na panggamot bago siya nag-ambala, na naging sanhi ng kanyang pagsisikap na mawalan ng kabuluhan. Si Han Xian, gayunpaman, ay nabigo noong siya ay pinino lamang ang ikawalong sangkap na panggamot. Ang agwat na ito ay isang bagay na kahit ang mga taong ito, na mga karaniwang tao na hindi alam tungkol sa pagpino ng mga tabletang panggamot, ay masasabi. Sa unang pagpipino na ito, pareho silang nauwi sa kabiguan. Gayunpaman, sa kabiguan na ito, mukhang mas gwapo si Xiaoyan.